My dear brothers and sisters, this Sunday, the Church celebrates the Sunday of the Word of God. And in the Philippines, this Sunday has been declared as the National Bible Sunday, which we celebrate every last Sunday of January. This celebration calls our attention to a basic truth of our faith, that God speaks to us. That God is not silent. God continues to speak to His people. God continues to speak to His church. God continues to speak to each one of us personally. Sa linggong ito na ang binibigyang diin ay ang salita ng Diyos, pinapaalala sa atin na kaya may salita ng Diyos dahil nakikipag-usap ang Diyos sa atin. Alam nyo, mga minamahal na kapatid, isang katotohanan naman sa buhay, isang realidad sa ating buhay, na may mga tao na ayaw nating kausapin. May mga taong hindi natin kinakausap. Minsan, miyembro pa ng pamilya natin, hindi natin kinakausap. At may mga tao rin na ayaw naman tayong kausapin. Iniiwasan din tayo. Silent treatment sa atin. At may mga pagkakataon na gusto nating may makausap, pero wala tayong makausap. Walang interesadong makipag-usap sa atin. Sa linggong ito na ang binibigyang halaga ay ang salita ng Diyos, pinapaalala sa ating lahat, ang Diyos laging nakikipag-usap sa atin. Kahit na ayaw tayong kausapin ng iba, merong naghihintay para makipag-usap sa atin ang Diyos. And when we talk about God's Word and listening to His Word, we often associate God's Word with the usual places and the usual people. If we want to hear the Word of God, we usually go to the church, because the church is the usual place where the Word of God is proclaimed. When we want to hear the Word of God, we attend Mass. Just like right now, we are all listening to God's Word. When we want to hear the Word of God, we read the Bible, or we attend Bible study sessions. If we want to hear the Word of God, we go to our favorite preachers and priests. Karamihan po sa atin, meron ganyan. Meron tayong favorite preacher, meron tayong favorite priest, na kapag siya ang nagsasalita, parang ang Diyos ang nagsasalita sa akin. That for us, God speaks only through this preacher and not to the others. Ang pinakikinggan ko lang yung paring yan. Kasi kapag siya ang nagsasalita, parang salita talaga ng Diyos ang naririnig ko. Kaya kapag nag-homily ang pari niya, talagang gising na gising, all ears. Pero kapag ibang pari ang nagmisa, ay naku, pag upo ng homily, sinisimula na ring matulog. Parang hindi yan salita ng Diyos para sa akin. My dear brothers and sisters, this is precisely what St. Paul is criticizing in our second reading today. St. Paul addresses the Corinthians, a very divided Christian community. At bakit sila divided? Kasi iba-iba yung kanilang loyalty. Kaya sabi ni St. Paul, some of you say, I belong to Paul. Loyal ako kay Paul. There are others who say, I belong to Apollos. Si Apollos ang preacher ko. Or some others would say, I belong to Cephas. My loyalty belongs to Cephas.
And then St. Paul asks in our second reading today, is Christ divided? Si Jesus ba nagkakahati-hati? O minsan po ganyan din tayo. Hinahati natin ang salita ng Diyos. May mga magsasabing, ay fans kami ni Father Reggie. Fans kami ni Father Dave. Kami sa Greenbelt lang nagsisimba, hindi kami nagsisimba sa SM. O kami sa Landmark lang kami, hindi kami pang Greenbelt. Is Christ divided? St. Paul, in our second reading today, corrects this mentality and teaches us that the moment we think that the Word of God is the possession of only one personality, only one preacher, only one group, and only one style, then we miss God's voice altogether. Because the truth is, God can speak through anyone and anything, even to those we least expect. Ang Diyos pwedeng magsalita kahit sa pamamagitan ng sino mang tao. Hindi kailangang maging pari para ipahayag ang salita ng Diyos. At hindi lang natin sa pari o sa mga preachers maririnig ang salita ng Diyos. Kahit sa ordinaryong tao, kahit sa bawat isa sa atin, pwede nating marinig ang salita ng Diyos. At pwede rin gamitin ng Diyos ang kahit ano, karanasan natin sa buhay, ang mga nangyayari sa atin araw-araw para tayo kausapin. In our gospel today, Jesus begins His public ministry in Galilee. It was in Galilee that Jesus first proclaimed the Gospels. Sa Galilee, unang narinig ang salita ng Diyos na ipinahayag ni Jesus. Para sa atin, parang normal na yan. Alam natin na si Jesus nangaral sa Galilee. Pero kung tayo'y nakatira nung panahong iyon, itatanong natin at magtataka tayo, why of all places in Galilee? Bakit doon nagpahayag si Jesus ng salita ng Diyos? If Jesus wanted to proclaim God's word, the logical place to do that would be in the temple in Jerusalem, in a religious context, not in Galilee, which is a mixed place. It was mixed culturally, politically, and even religiously. Galilee was a place where there were many foreigners, many pagans, and many non-believers. An unexpected place to proclaim God's word. Kaya sa mga Hudyo, kapag tinanong nung panahon yun, saan ko maririnig ang salita ng Diyos? Sasabihin nila, pumunta ka sa templo. Doon maririnig mo ang salita ng Diyos. Pero pwedeng sabihin, dahil sa Galilee nagsimula si Jesus ng kanyang pangangaral, kung gusto mong marinig ang salita ng Diyos, sa Galilea. And that would be a surprise for the Jews, an unexpected place to hear God's word. But Jesus did that to fulfill the prophecy of Isaiah, which we heard in our first reading today and also quoted in our gospel. The people who live in darkness have seen a great light. On those dwelling in a land overshadowed by death, light has arisen. In the unmost expected place, light shone. My dear brothers and sisters, today we are reminded not to limit where God can speak. Today we are reminded not to decide
on who God can speak through. Because if we only listen carefully, we will discover that God speaks to us all the time through the people we encounter, through the events in our lives, through our experiences, and even through small and ordinary and seemingly trivial moments of our day. God speaks to us in the most unexpected people and in the most unexpected moments. Kaya mga minamahal na kapatid, pwede ninyong marinig ang salita ng Diyos kahit sa pamamagitan ng asawa ninyo. Ba't ngumingiti yung iba? Ano bang salita ang naririnig ninyo sa inyong asawa? Pwede nating marinig ang salita ng Diyos sa mga bata. Pwede nating marinig ang salita ng Diyos sa ating mga kasama sa trabaho, sa ating mga kaibigan, sa ating kapitbahay. Pwede nating marinig ang salita ng Diyos sa isang taong hindi natin kilala, sa isang nakilala lang natin o nakausap lang natin. Pwede nating makita, marinig ang salita ng Diyos kahit sa pamamagitan ng mga taong ayaw natin, mga taong kaaway natin. Pwede nating marinig ang salita ng Diyos kahit sa mga simpleng ginagawa natin sa araw-araw. Kapag inaasikaso natin ang ating pamilya, kapag nagtatrabaho tayo, kapag nagluluto, naliligo, kumakain, kapag nanonood ng television, kapag naghihintay ng sasakyan, sa mga ordinaryong nangyayari sa araw-araw, makinig lang tayo at makikita natin may sinasabi ang Diyos. That is the reason why, my dear brothers and sisters, maybe some of you have observed that I would usually end my homilies through a story. Many of them, my personal experience. Kaya minsan po, pag nag-homily ako na walang kwento, may lumalapit sa akin pagkatapos, Father, wala kang kwento. O kaya sa homily ko, sa dinabi-dabi ng sinabi ko, ang natatandaan lang yung kwento. Minsan nga po, may nagtanong pa sa akin, isang servant ng chapel natin, sabi, Father, hindi ka ba nauubusan ng kwento? Sabi ko, kasi hindi naman ako nauubusan ng nangyayari sa buhay ko araw-araw. At nagkukwento ako, hindi lang dahil gusto kong magkwento. Nagkukwento po ako para sabihin sa inyo na sa mga kwento natin sa ating buhay, yung simpleng nakausap natin, yung simpleng ginawa natin, pwede tayong makakita, makarinig ng salita ng Diyos. Try it, my dear brothers and sisters. Try listening to God, even in the most ordinary routine that you do every day. And you will discover God speaking to you, God guiding you, God comforting you, God correcting you, and God making you feel His love. Kaya magkukwento na ako. When I was a young priest, I would often celebrate Mass every Sunday morning in a parish in Manila. I would drive from Intramuros to that parish. At meron po akong dinadaanan every Sunday morning na isang intersection. May traffic light doon sa intersection. At meron doon isang matandang babae na nanghihingi ng plastic bottles. Yung plastic bottle ng mineral water. Hindi siya namamalimos. May isang beses, sinubukan ko siyang bigyan ng pera. Sabi niya sa akin, Sir, ayoko po ng pera. Hindi po ako namamalimos. Gusto ko po mineral water bottle. Dahil kahit papaano, may ginagawa ako, nagsisikap ako. Iniipon daw niya yon at binibenta niya. Kaya hindi lang siya nanghihingi, nagsisikap siya. Minsan, kapag
stop yung traffic light, nakikipagkwentuhan ako sandali. Sabi niya may sinusuportahan siyang mga apo, kaya kahit matanda na siya, kailangan pa rin niyang magsikap. Kaya naman nang malaman ko yon, talagang every Sunday mag-iipon ako ng mga plastic bottles para ibigay sa kanya. Isang bag every Sunday para ibigay kay Lola. Kapag stop yung traffic light o konting kwentuhan, hindi naman niya alam na pari ako. Minsan, meron akong marami akong iniisip dahil sa trabaho. May mga concerns sa aking ministry na parang hindi ko alam kung paanong masusolusyonan. At medyo mabigat yung araw kong yon, linggo ng umaga. So dumaan ako doon sa intersection, nakita ko si Lola, binigyan ko ng isang bag ng plastic bottles. At kinumusta ko siya. Sabi ko, Lola, kamusta ka? Sabi ng Diyos, ay awa ng Diyos, anak, nakakaraos pa. Kasi mabuti ang Diyos. Hindi tayo pinababayaan kahit mahirap ang buhay. When I heard that, I realized God was speaking to me through her. Bago pa ako magmisa at magpahayag ng salita ng Diyos sa mga tao, ang Diyos, kinausap na ako sa pamamagitan ni Lola, an unexpected person. My dear brothers and sisters, God speaks to us every day and at all times, even through unexpected people and unexpected moments. All He asks is that we listen attentively to Him. Please stand. Let us all together profess our faith. I believe in God, The Father Almighty, Creator of heaven